Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumilis pa sa ikalawang sunod na buwan ang naitalang headline inflation sa bansa ng 3.7%. Pangunahing nag-ambag dito ang rice inflation na sumirit sa 15-year record high. At ayon sa mga eksperto, inaasahang magpapatuloy pa ang taas presyo sa bigas hanggang Hulyo. Samantala, sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ilang bilihin at serbisyo sa bansa, hindi nakikita ng employers group ang dahilan para kagatin ang hirit na aumento sa sahod. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mula 12 pesos kada order ng kanin sa karinderya ni Mang June, itinaas na niya ang kada order ng 1 cup rice sa 15 pesos. Mabigat na raw kasi sa pang-araw-araw na gastusin nila sa pagpapatakbo ng karinderya, gayon nagsitaasan na rin ang lahat ng bilihin. Kasi pag hindi namin gagawin, wala eh. Parang even lang eh. Nagre-renta kami, nagbabayad ng mga tubig, mga ganun. Kaya nagtaas din kami ng konti lang. Conforme sa bibilhan, naglalaro sa higit 50 hanggang halos 70 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, sumipa na sa 24.4% ang rice inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Ito na ang pinakamataas sa nakalipas na 15 taon. At sa tansya ng PSA, magpapatuloy pa ang taas presyo sa bigas hanggang sa mga susunod na buwan. Ang expectation natin ay tataas ito hanggang July unless there is really some intervention na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo. Wala kaming nakikita sa ngayon. August siguro medyo bababa na ito ng konti. But still we will be experiencing based on some computation lang ng mga double digit pa rin. Ayon sa ahensya, isang presyo ng bigas sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng headline inflation rate ng bansa sa 3.7% itong Marso mula sa 3.4% noong Pebrero. Kaya naman, ang kongresista at ekonomistang si Joel Salceda muling pinatututukan sa national government ang presyo ng bigas at pagkain. Paliwanag pa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, malaki rin ang epekto ng El Nino phenomenon sa presyo ng lokal na bigas. Ang konsey lang natin wala tayong local production, kulang ang local production natin. Depende pa rin sa importation. Dagdag problema naman sa pag-angkat ang nakikitang agawan sa supply ng bigas sa international market. May mga bansa, ino-hold nila mga export ng bigas. So that definitely will help, will increase the price of importation. Bukod sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, binabantayan ngayon ang pagtaas naman ng presyo ng kuryente at petrolyo. Gaya halimbawa sa susunod na linggo, inaasahan ang malakiang dagdag presyo sa produktong petrolyo bunsod ng ilang geopolitical issues, kung kaya't mahirit ang ilang consumer. Pamasahe pa lang, wala na. Kailan pa kami kumakain. Dapat nga na babaan na yung mga bilihin, taas yung sweldo. Pero para sa employers group, hindi pa raw napapanahon na muling itaas ang sahod sa kabila ng mataas na inflation rate. Hanggang mga 5%, 6% yan, manageable yan. Although it's not desirable, no? Even 8% kaya pang i-manage yan. Kaya lang, alam mo naman yung inflation, it feeds on itself eh. Pagka yung mga tao naghabulan dyan sa presyo, hindi mo mapipigil. Kaya kailangan ingat tayo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.